Welcome learners, welcome to our lesson video for Photoshop, and I am assuming that you have already met Photoshop, and here it is. This is its GUI or Geographical User Interface. This version is Adobe Photoshop CC 2019. Ito yung version na ginagamit ko kasi more on madami siyang new advanced options and hindi siya masyadong mahirap or medyo complicated. And to create new file or new project, click File, New or Control N. Yun, automatic na siyang lalabas. Custom. So, dito sa color mode, as you can see, meron siyang bitmap, grayscale, RGB, lab color. But usually, pag printable yung gagawin natin na design, yung color mode na gagamitin natin is CMYK. Pero kung hindi naman siya, no, yung sa web lang or soft copy lang, usually RGB. RGB is red, green, blue. CMYK is cyan, magenta, yellow, and black. And let's create. Control O. So, first, ito yung move tool. Ang nakaka-advance nito sa Photoshop CC 2019 is nagsasuggest siya kung paano siya gamitin. Katulad nito. And this one, rectangular marquee tool. Kita nyo kung paano siya gamitin. Yung lasso tool, yung quick selection tool, yung crop, frame tool, yung eyedrop, spot healing, brush tool, brush, clone stamp, history brush, eraser, gradient tool, blur tool, sponge tool, pen tool, horizontal, vertical, horizontal, type mask, mask tool, vertical type tool. Siyempre, yung path selection tool, yung shapes, rectangular, round, ellipse, polygon, line, custom layer, custom shapes, dito sa baba. So, meron akong mga dinownload na mga shapes. Usually kasi yung ginagawa ko last time is more on Android shapes siya, kaya ito, nagda-download ako ng ganito. And some other. So, ito lang yung mga basic tools na ginagamit natin usually sa Photoshop. Then, pwede tayong gumamit nitong pen tool kung gusto nating mag-draw. Pen, which means lapis. Ito pala yung ruler. And this will be our layer. Dito yung layer natin. To create new layer, dito lang. Ito lang yung i-click natin. Create a new layer. So, yun. Create new layer. Tapos, click natin yung pin or P lang. P. Ayun. P. So, pag magde-design tayo, control minus. Ayan. Pag control minus, automatic siyang liliit. Then, pwede tayo mag-create ng ganito. Tapos, right click. Fill path. So, dito na yung color na. Pwede na tayo mag-choose ng color. Double click mo lang. Ito. Hanap ka ng gusto mong color. So,
Mahilig ako sa, sa dark colors. So, ayun. Automatic na siya. Control Enter. Control Enter para mag-highlight yung, yung shape or yung ginawa natin. Tapos, Control D para deselect. Usually, yun yung ginagawa natin para hindi kita yung mga lines niya dito. Yun, okay. Another technique na ituturo ko is about dito sa yung layer na click natin. Click Alt. Ayun. Lalabas agad. Click Alt tapos drag. So, automatic siyang magdo-double or magdo-duplicate. Then, pwede natin siyang kulayan ng ibang kulay. Color overlay. And white. Usually, pag ganitong color, magandang i-partner yung dark. Ayun. Pwede natin siyang draggable yung mga layers. Pwedeng nasa ibaba, nasa sa likod, sa baba. Okay. Control T kung gusto nating palakihin. Tapos, Shift para yung resolution hindi masira. Yung opacity para depende na lang sa kung paano mo yan siya i-mix or ibabagay. Katulad ng sinabi ko. Alt, tapos drag, makikita mo na yung duplicate niya. Tapos color overlay, magde-design tayo ng kahit anong maisipan natin. Pwede natin, sa mga ganitong klase na design, pwede siya sa poster, yung mga brochure, yung mga ganito, pwede siya. Tapos, i-move natin siya. Pwede natin siyang i-move through selecting all. So, pag ganito yung ginawa natin, automatic na yung tatlo na mag-highlight. Ito yung auto-select. Pwede din naman natin i-manual kung hindi natin siya i-uncheck. So, pag dinarag natin sila lahat, ito lang yung part na madadrag, si layer 1. So, mas maganda talaga na i-auto-select para pag mag-drag ka ng ganito, automatic na yung lahat, yung tatlo. So, ayun. Yun. Then, maganda din kung para lumabas yung si blending option, double click lang natin itong layer. Double click. Then ayun, lalabas na siya. Magandang meron siyang shadow. Ayan itong size, spread. Masyadong noisy ako masyadong klaro. Ayun. So, ito din. Para malipat-lipat siya, pwedeng dito mo siya i-click, or dito, or eto, kung ano yung gusto mong designan. Pero usually, kung madami na yung design, iisahin mo lang dito siya. Hanapin mo. Pwede mo rin siyang i-rename. Double click mo lang. So, let's name it second layer. First layer. Tapos, third layer. So, ayun. So, ito yung gusto kong designan din. Double click mo lang. Na agad. So, click mo lang yung drop shadow. So, automatic na kung ano yung ginawa mo dito sa layer, third layer mo, sa eto na layer mo, automatic na siya, yun din yung gagawin niya sa second layer.
Tsaka sa first layer, gusto ko din yung ayun, wala siyang nangyayari kasi wala siyang kapatong or kasunod. So, ito, ayun. Maganda din siya na, nasa ibaba. Depende sa'yo kung saan nyo siya ilalagay. So, sa akin, medyo mahilig ako sa symmetric. So, ito yung gagawin ko. So, nakaselect na yung tatlo. Click Alt. So, paglalabas na yung ganito, yung black at saka white na cursor. Click, tapos drag pababa. So, ayun. Double na siya. Double na din dito. Na-copy na siya. Tapos, Control T. Tapos, right click. So, hanap tayo dito ng anong design or paano natin siya i-design. Kung i-flip natin siya, ganyan yung forma niya. Kung horizontal naman, so ito. Ayun. So, mahilig talaga ako sa symmetric. So, second, syempre, para maganda tignan, lagyan natin siya ng text. Ito yung tool sa text. Pero, pag nagmamadali na kayo, pwede nyo siyang i-click sa inyong keyboard ang T. Tapos, automatic na siyang lalabas. Syempre, click mo muna dito. Ayun. Naka-white siya. Change natin sa black. Ayun. Tapos, para lumabas yung properties nito sa text, click lang natin itong nasa ibaba. Ayun. Character. So, yun. Pwede natin siyang palakihin. Drag mo lang papunta dito sa left and drag mo siya pabalik kung gusto mo siyang palitin. So, depende na yun sa'yo. Ayun. So, let's name it push. So, ayun. Control A para mag-select all. So, ayun. Gusto ko 100 lang. So, pwede natin siyang i-customize. 100 lang. Ayun. So, kung gusto mo mag-change ng font, pwede din natin siyang gawin. Control A. Or kung nakaselect na siya, pwede na direkta dito sa character. Search for and select font. So, dito. Select tayo dito kung anong gusto nating font niya. Depende na rin sa'yo kung anong klaseng font yung gagamitin mo. Ako, mahilig ako sa mga malalaking letters. Tapos, yung mga readable font style. Then, madami akong dinownload ng mga font style kasi nagde-design ako minsan. Depende na minsan. Hanap tayo ng magandang font dito na babagay. Hanapin ng magandang font. Okay, wala akong nagustuhan. So, balik tayo dun sa saan nga ba yung dito yun eh. Saan nga ba yun? Maganda yung kanina.
Yung pinakaunang lumabas. Hanapin natin. Ito, mga ganitong mga font style. Maganda din eh. Pero medyo na siya. Pang maliliit na letters. Ito naman. Ito, baka maganda to. Pangit din eh. Ito yun. So, pwede din natin siyang ito, Control T. Ang maganda dito sa CC 2019 na version kasi meron siyang mga line. Pwede natin siyang mga grid lines na pwede. Itong mga color violet na lines na to. Meaning, nasa center na siya. So, yun. Pwede din tayo mag-add ng text. Ayan. Bet ko siya. Gusto ko na mga ganitong klase ng mga design. Tapos, lagyan pa natin ng ibang text or ibang design, shapes. Depende na talaga yun sa kung paano mo siya i-design. So, ako, minsan, mahilig ako sa circles. Creativity mo na dito eh. It's a free software kung saan pwede mong i-express lahat ng gusto mong gawin. Ito yung shape. Stroke, fill, kung ano yung gusto mo, kulay na gusto mo. So, gusto ko muna ng color white. Tapos, yung stroke niya, pwede mong ilagay na. So, Control, Enter. Control, D. Tapos, deselect. So, yun. Maganda ilagay dito logo. Or dito. Maganda din dito. Yung maliit lang. Tapos, mahilig din ako sa symmetric kasi yung bet ko talaga sa ganitong design. So, ito yung gagawin ko. New layer, syempre. Gawa tayo ng new layer. Fill. Pag ganito siyang color, syempre dapat medyo ano siya na height. Ayun. Controls Enter, Control D to deselect. Tapos, ilagay natin siya sa baba. Para mas madali siya o hindi ka na mahihirapan, pwede natin siyang control, tapos yung curly braces natin. Yun. Automatic na siyang bababa. Creativity level mo lang kung paano siya papagandahin. So, ito. Para medyo klaro talaga yung Adobe Photoshop na Word. Pwede natin siyang double click pa din para sa blending option or layer style. Lagyan natin siya ng stroke. To stroke properties. White yung stroke na gusto ko. Tapos mga to stroke diyan sa pin. To stroke white. Tapos naka-position siya sa outside. So, ayun. Ayun. Ayoko na masyadong kita. Ayun. Hindi parang nabablend na.
ulit tayo ng text. Ano kaya yung lalagay natin? Saan ba to? Yun, nasa baba. Our first video. Lesson 4. Editing. So, yan. Punta agad tayo sa character. So, maghanap tayo ng font na readable. Try natin to. Parang maganda to eh. So, yung alignment niya sa taas at saka sa baba. Ito yun. Tapos, kung gusto ko nga maliit na siya. Yung dito lang sa parting dito siya nakasulat. So, palitin pa natin. Patabihin natin sa dalawa. Tapos, yung bawat letters na magkalayo siya is 0 po. Para close talaga sila. So, ayun. Ito. Mga 40. 40. Yun. So, close din. I-close din siya. Yan. Kulayan natin siya na matingkad na kulay. Pangit na. Ito kaya maganda. Pangit din eh. Ganito siya. Pwede mo sa inyo kung paano nyo siya i-design. And gusto ko picture ko yung nasa dito eh. Hanap tayo ng picture. Hanap tayo ng picture. Ito na. Ay, pangit ito. Yung maganda sanang hana eh. Hahaha. Hanap tayo ng magandang hana dito eh. Wala akong makita magandang hana dito eh. Ito mga pictures ng mga in-edit ko. Pictures dito eh. Feeling ko parang wala akong pictures dito. Okay, hanap tayo. Hanap. Ito, pictures. Ito. Grab din natin to. So, tagay. Drag and drop lang to eh. Mas madali. Drag and drop. So, yun. Yung picture ko. Maganda kasi ako dito. Kaya ito yung gagamitin ko. Oh, di na. Yun. Kahit naman kung yun. So, tignan nyo yung picture kung maganda bang pagkalagay. So, lagay natin siya sa ilalim. Control curly braces. Down. Down, 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 down. So, ayun. Nasa ilalim na siya. So, ito. Half siya. Parang tinatago ko yung beauty ko eh. Yun. Okay. Tapos copy paste. Another. Lagyan natin yung pangalan natin. Hana.
Faye P. Panawigan. Okay. Pwede natin yung one word na lang siguro. Yun. So, wala na siyang medyong line sa gilid. Kaya, pwede natin siyang i-move pa. Ayoko naman ganitong design. Pangit. Tignan. Ito maganda dito. Okay. Nandyan siya. Gusto ko ng another shape. So, ito. Tulad ng sinabi ko, mahilig ako sa symmetric. So, ayan. I-fill natin siya ng white pa din. Tapos, walang stroke. So, ito yung layer niya. Control-Enter, Control-D pa din. So, ito na yun. Control-T. So, mayroon akong technique nito turo sa inyo. So, ito, na-select natin yun. Yung rectangular shape. Click, Control. Tapos, lalabas tong cursor na white. Pwede din siyang ganito. So, nakikita nyo, nagsasuggest yung violet na grid kung na-center ba natin or hindi. Ayun, nalalabas siya kung yung positioning kung sakto ba. Kung nahihirapan din kayo, pwede din tayong gumamit ng ruler. So, ito, yung guides. Yun, guides. So, Control plus para mag-zoom in. So, ayun, nakikita natin na ganito. Tapos, pwede natin siyang tanggalin. Medyo ano siya eh. Ayun. Feeling ko parang ano lang siya. Hindi siya aligned. So, kailangan aligned talaga eh. Mas maganda yung symmetric ng symmetric. Try natin kung maganda. First, lesson. So, lagay natin dito yung kahit anong gusto natin ilagay. Hana Faye Panawigan. So, character ulit. Ano kaya maganda? Mahilig kasi ako sa Century Gothic na font style. Naka-bold. Ayun. Matic. Click natin yung layer para ma-recognize mo. Okay, parang ganito na konti yung natin. Pangit din. Kilid. Ulit. Maganda kung ganyan lang yung position niya. So, depende din sa iyo kung anong klaseng position or anong klaseng design yung gagawin nyo. Pero sa akin, mahilig kasi ako sa mga ganitong klase na layout. May picture pa ako, diba? Dito, pwede natin siyang lagyan ng logo.
hanap tayo ng logo na maganda. Saan nga ba yung logo ko? Ang ginawa ko. Maganda kayo. Saan ko nilagay yun? Okay. Logo. Ayun, Hana logo. Okay. Yun. Wala. Press off. Yun. Pwede din natin siyang... So, ito yung logo na gusto kong ilagay dito sa circle. So, ito yung circle. Ang gagawin natin para pumasok itong logo na to dito sa loob ng circle is i-click natin yung layer kung saan ito yung Hana logo. Tapos, right click, create clipping mask. So, ayun. Pag naka-clipping mask na siya, ibig sabihin na siya, nasa loob na siya ng circle. So, hanapin lang natin. Tapos, i-center. Wala. Pressed off. Nasa loob na yung logo natin. Ayun. So, konting movement lang ng pag-ayos. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng stroke. Left click lang ng 2 beses. Stroke natin ng white. So, gusto ko ng full white. Ganun. Yun. So, feeling ko okay na siya. Ayoko ko ng medyo madaming keme-keme, pero maganda na din siya para sa akin. Pwede din natin siyang palakihan, doblehin. Okay, let's try na palakihan siya. Okay, ayun. Tapos, eto. Tapos, ayoko na naka-bold. Ito yung regular na font niya. Tapos, malupit. So, ayun. Please don't forget to subscribe, like this video. So, thank you so much for listening. This is Anna Trust at your service. Thank you.